Paano magiging masaya ang isang teacher na tulad ko? Bilang isang guro, may iba't ibang paraan upang makamit ang kasiyahan at kagustuhan sa trabaho. Narito ang ilang mga suggestion. Mga paraan para maging masaya bilang guro. 1. Magpakita ng pasasalamat. Isulat o sabihin ang iyong pasasalamat sa mga mag-aaral, kapwa guro o mga magulang para sa kanilang suporta at pagtutulungan. 2. Magbigay ng inspirasyon. Gawing inspirasyon ang iyong mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong kaalaman at karanasan. 3. Magtayo ng positibong kapaligiran. Lumikha ng isang positibo at nakaka-inspire na kapaligiran sa silid-aralan. 4. Magpahinga at mag-relax. Huwag kalimutan magpahinga at mag-relax upang maiwasan ang pagkapagod. Magkaroon ng mga hobby. Maghanap ng mga hobby o interest na nagpapaligaya sa iyo sa labas ng paaralan. Mag-attend ng mga seminar at training. Mag-attend ng mga seminar at training upang mapabuti ang iyong mga kasanayan at kaalaman. Magkaroon ng suporta. Magkaroon ng suporta mula sa mga kapwa guro, mga magulang o mga kaibigan. Magbigay ng pagkilala. Bigyan ng pagkilala ang mga mag-aaral sa kanilang mga tagumpay at pag-unlad. Maging flexible. Maging handa na mag-adjust sa mga pagbabago at hamon. Magpakita ng pagmamahal. Ipakita ang iyong pagmamahal at pag-aalaga sa mga mag-aaral. Mga karagdagang mungkahi. Magkaroon ng mga layunin at mga plano para sa iyong pag-unlad bilang guro. Mag-ingat sa iyong kalusugan at kapakanan. Magkaroon ng mga kaibigan at mga kasama sa trabaho. Magbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magkaroon ng mga karanasan at pag-unlad. Sana ang mga suhestyong ito ay makakatulong sa atin na maging masaya at kagustuhan bilang isang guro. Ano ang pinakaimportante sa buhay ng tao? Ang pinakaimportante sa buhay ng tao ay maaaring mag-iba, depende sa mga pagkakaiba-iba ng mga individual at kultura. Gayunpaman, narito ang ilang mga pangkalahatang aspeto na maraming tao ay itinuturing na mahalaga. 1. Kalusugan. Ang kalusugan ay isang pangunahing aspeto ng buhay. Kung mayroon kang mabuting kalusugan, mas may pagkakataon kang mag-enjoy sa ibang mga aspeto ng buhay. Number 2. Pamilya at relasyon. Ang pagkakaroon ng malakas na ugnayan sa pamilya at mga kaibigan ay mahalaga para sa emosyonal na suporta at pagkakaisa. Pag-ibig at pagmamahal. Ang pagmamahal at pagkakaroon ng pagmamahal mula sa iba ay isang pangunahing aspeto ng kasiyahan at pagtutupad sa buhay, trabaho o hanap buhay. Ang pagkakaroon ng isang kahulugan at pagtupad sa trabaho o hanap buhay ay mahalaga para sa pagkakaroon ng layunin at pag-unlad. Edukasyon. Ang edukasyon ay isang susi sa pag-unlad ng sarili at pagkakaroon ng mas maraming pagkakataon sa buhay, pagkakaisa at pagtutulungan. Ang pagkakaroon ng isang malakas na pagkakaisa sa komunidad at pagtutulungan sa iba ay mahalaga para sa pagkakaroon ng suporta at pagkakaisa. Pananampalataya o espiritualidad. Ang pagkakaroon ng isang pananampalataya o espiritualidad ay mahalaga para sa pagkakaroon ng layunin at pagtupad sa buhay. Pagpapahalaga sa sarili. Ang pagpapahalaga sa sarili at pag-aalaga sa kalusugan ng isipan ay mahalaga para sa pagkakaroon ng positibong pagtingin sa buhay. Pagkakaroon ng mga layunin. Ang pagkakaroon ng mga layunin at pagtatrabaho para sa mga ito ay mahalaga para sa pagkakaroon ng direksyon at pag-unlad. Pang-anim, pagtanggap at pagpapatawad. Ang pagtanggap sa mga pagkakamali at pagpapatawad sa sarili at iba ay mahalaga para sa pagkakaroon ng kapayapaan at pagtupad sa buhay. Mahalagang tandaan na ang mga prioridad ay maaaring mag-iba depende sa mga pagkakaiba-iba ng mga individual sa kultura.